projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Itong sinasagawa nating protesta dito ngayon at bakit po tayo nakikiisa dito sa anti-corruption rally? Alam mo Jason, kinararangal talaga namin, kinararangal ko 10 ng aking mga kasama dati sa serbisyo at mga kaklase tulad ni Admiral Carlos at yung iba pa na mapasama dito ngayon. Ito ay aming pakikiisa sa sambayanan. Ang tatalon yung may mga kaya. Di ba na may pera, aalis sa bansa, pupunta sa ibang lugar. Samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino, na andito tayo for the good times and the bad times. And kailangan nating sagutin ng maayos at hindi natin kailangan patagalin pa. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Will Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Napaparanoid na ba sila? At part 3 na ho ng mga pasabog o expose ni Saldico patungkol dito. No? Kaya naman pala takot umuwi itong si Saldico. Binantaan ang kanyang life. Nino, mababanggit dito kung sino. Shoot daw. Kaya nag-iingat lang pala ang mama. Pero siyempre, sabi nga ng iba, hindi ka pa rin ligtas. Kasi, kung hindi nagkabunyag-bunyag, kung hindi ka rin naman talaga tinabla ng mga kasama mo, hindi mo rin isisiwalat yan. Ang nangyari kasi sabwat-sabwatan. Pero, pakinggan muna natin ang kanyang paliwanag dito. Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Yan. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yan na. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Yan. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang,
Si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Nako. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Oh, ayan na. Ito na ha. Lumabas ang tunay. Ha? Ginamit ka lang, kawawa ka naman ngayon. Ikaw ngayon ang napagbintangan ng taong bayan. Pero maganda pa rin yung ginagawa mo, Mr. Saldico. Dahil binabanggit mo na yung mga kung sino ang pinakamatinding magnakaw. No, plus na lang pala yung mga congressman, ano? Siguro, kaya nila binibigyan ng pabor itong mga congressman para mabilis ang pagnanakaw nila. Walang tututol. 'Di ba? O, ito na. Pagnanakaw, ilang tao ang involved. Walang napunta kay Saldico na pera, at yung 21 billion ay hindi totoo, kundi 56 billion. Napunta lahat dito kay Bungit-ngit. Ay, alam nga naman, sinungaling pa yan si Saldico, nasa bingid na ng yung kanyang life. 'Di ba? Oh, nagpaparinig pa nung meeting, nagpaparinig. Oh. Kayang gawin ni Balulong 'yan. Siyempre, ililigtas nila ang kanilang mga reputasyon, pero sagad na ho kayo. Nasagad na ho. Nalaman na ng taong bayan kung ano yung mga karakas nyo. Kaya pala, ang bilis-bilis nyo magbigay sa AX, tupad, at doon sa mga sundalo, 8 billion plus 8 billion, 16 billion. Wow. Tama ba? Narinig natin. Diba? Matagal nang usapan yun. Nagtuwan-tuwa pa nga sila this is my promise to you. Basta sinabi ko, tutuparin ko. Ayun na, kalintik-lintik na. Natupad nga ang pagnanakaw. Isipin nyo yun ngayon, kaya takot na takot itong mga pinklawan, lalong-lalo na ito si Saba Queen. Alam nyo kung bakit. Balik kulungan ka niyan. Sigurado pag si BP Sara ang naging presidente. Magbabalik oblo ka. Paano mo nasabi ang Kuya Goods? Ito lang. Ganito lang yan Sige, isipin nyo mabuti. Kaya siguro pinakawalan lahat ng mga yung mga nakulong nung panahon ni Tatay Digong, pinakawalan nila. Ito, pinakawalan din to Diba? Sinabi lang na nakalaya na. Diba? Sino pa? Yung Kerwin. Yun, matindi rin yung kaso nun. Para makakuha sila ng kakampi at simpatsya. Kasi nga, pagdating ng 2028, tapos na ang karera nila, pinipilit man nila na masira ang pangalan ni BP Sara, hindi kinakaya. Kaya kumuha sila ng alyado mga drobo din. Ngayon, takot na takot to. Kailan na? Delima nababahala sa pagbalik ng mga Duterte. Alamin natin to dito. Sa gitna ng maiinit na revelasyon ni Saldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpahayag ng matinding pagkabahala si mamamayang Liberal Representative Leila de Lima sa posibilidad na muling magkaroon ng Duterte sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Meron talaga.
absolutely not. No to the return of the Dutertes. Tila takot. Ano namang absolutely not? Hindi mo mapipigilan ang kagustuhan ng milyong-milyong Pilipino na maibalik ang ginawa ni Tatay Digong. Bakit ba takot na takot kayo? Bagay kasi ng panahon mo, meron mga issue sa'yo patungkol sa illegal na candy. O kaya nga ikaw ay nahatulan sa loob at nagsasayaw-sayaw ka sa loob ng di ba? Na-expose ka. Saka mahilig ka pala sa saba, no? Hindi ka mahilig sa lakatan. Gusto mo yung saba. Tuloy, huwag ka matakot. Si BP Sara lang yan. Yari ka dyan. Sa namumurong pagpalit ni Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. na maaaring magdulot ng paghihiganti sa nangyaring panggigipit sa pamilyang Duterte at pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Tama. Aniya ni De Lima, nandoon yung vindictiveness. Pero Leila De Lima, it's not about paghihiganti kasi, but it is about implementing the law that it should not be bended. Samantalay nanindigan si PCO Undersecretary Claire Castro sa panayam ng Billionaire News Channel nang tanungin siya kung naniniwala ba siyang matatapos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang termino sa gitna ng ingay ng kontrobersyal na mga aligasyon ni Zaldico at usapang may pagkabawas umano sa suporta ng militar. Hindi nagpatumpik-tumpik si Castro. Ayon sa kanya, malinaw ang nakikita ng AFP at PNP. Isang pangulong hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Sinagot din niya ng diretso ang mga katanungan kung humihina ba ang suporta ng uniformed services kay Marcos Jr. Lalo na ngayong mainit ang politika. Aniya, wala po tayong masasabing ganyan. Dagdag pa niya, buo raw ang tiwala at suporta ng militar at pulisya sa Pangulo. We still need Zaldico. Iyong pag-pressure namin sa kanya na kumanta is now happening. Supporting him na kumanta pa does not make us love him more. Gusto pa namin siyang kumanta because he has personal knowledge. If makakakuha tayo ng info sa mga statements niya, that would lead to more conversation kung sino ang managot, iyon ang goal. Ngayon, ngayong araw, lumabas din ang tunay. Diba? Kinanta na, naka-third sila, naka-part 3 na video. Kaya sabi ni Zaldico, hintay-hintay lang, ilalabas niya lahat. Hindi ba kayo natakot sa milyon-milyong Pilipino? Meron ako papakita sa inyo, Ito ho ay, baka sabihin nyo AI na naman. Wait lang pakita ko sa inyo. Sabihin nyo ito ay, nasa na ba yun? Nasa na kaya yun? Naku, wala ata dito Naku po, wala nga. Tignan nga natin. Ayun, ayan yan ngayon, i-back-check nyo ikaw, yung tagapagsalita na Ander na mahilig magsalita ng mga akala mo magaling, nagagaling-galingan. I-fact-check nyo nga, Ander, kung ilang milyon na yan, baka ikwento mo na naman bukas, sabihin nyo wala pa yung 100,000. Milyon na yan. Diba? Ngayon, istoryahe ka na naman, sabihin mo hindi umabot sa gantong 1 milyon mahigit. Sabihin na natin na magsinungaling ka na. Sabihin natin wala pa bang 300,000 yan? Bukas pa. Madadagdagan pa yung bukas. Hindi pa ba sapat? Kulang pa rin? Doon sa totoong naniniwala, ito ay umabot na ho ng milyon. Wala pa yan yung nasa anong tawag dito, nasa EDSA, sa may White Plains, at wala pa dyan yung nasa EDSA Shrine. Diba? Galingan nyo pagsisinungaling para meron kayo mapambulag na naman sa taon yung tagasunod. Kahit mali-mali mga kinukwento nyo,
Meron kayo maikwento kahit papano. Ito, mas maganda. Ito maganda to eh. Ex-kong Mike Defensor nanawagan na. Naku po, talaga naman. Kailangan. Di ba? Kailangan talagang manawagan. Kasi, ito, pasok. Lord sa SMNI, si Franco and Jade doon nasa studio. Magandang hapon po sa inyo dyan. Yes, Kong, nandito po tayo ngayon. Ano po ang nangyayari dito ngayon at ano po ang sinusuportahan natin? Well, kanina nga, nakita natin yung grupo, pinapanguna ni Atty. GB Bongo. Ino-organize na lahat. Ang dami natin mga tao nandito, plus yung mga kaibigan natin sa media. Palagay ko, itong oras na ito, magdadagsa siguro mga 3, magdadami na. Noong una lumabas na ang panawagan, accountability, transparency, justice. Pero para sa akin, magkatapos yung saldi ko. Wait. Ano yun? Wait lang. Ay, yung pala yun, merong akala natin, bakit ganun? Pasok uli natin, ha? Bakit ganun? Ito yan eh. May mga tumutugtog kasi. Ano yun? Nako. Ito. Sinasabi ko madalas sa interview na imbestigahan nila si Speaker Martin. Imbestigahan hindi natin kasi maingay. Pero may panawagan siya dyan eh. Dito kayo, mabubuwisit. Gusto nyo makita yung paano mag-deliver, ha? Proud pa siya. Halata naman paranoid na yung amo niya. Diba? Pero proud siya ipagtanggol. Siyempre, yun ang karakter niya dyan eh. Karakter niya sa palasyo na ipagtanggol ang kanyang boss. Yun lang naman at bukod doon, siyempre, ipakita sa tao na magaling siya kuno. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na madaming rally yung nangyayari and yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy? Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila ay direct cause ito ng emotional outburst, meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Talaga po? Nagkataon lang po, syempre po kapag po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno. Talaga po? Ganun ba yun? Malalaman nyo ang magaling sa magaling, no? In the way how to deliver, she is, kaso nga lang problema, mas magaling pa yung high school na kaibigan natin dyan. Yung college student na kaibigan natin dyan. Mas magaling pa mag-deliver ng salita. Kaya minsan ayaw din na panoorin to. Yung mga subscriber natin, ayaw din na panoorin to kasi puros talaga, puros. Wala ka na konting may tinanong kasi kay BP Sara, binabanatan na naman niya talaga. Totoo naman paranoid na. Hindi ka ba paranoid yan milyon-milyon tao naglalabasan para magsalita at pabagsakin ka. Diba? Lalo na si Saldico. Pag lumabas siya si Saldico at humarap yan kay BP Sara, totoong buhay na magpapatunay. Na ang kumakamal sa kaba ng bayan, ito magpinsan. Kaya naman pala, galit din ang taong bayan kasi totoo pala yung mga bali-balita noon. Hanggang ngayon siguro, galit pa rin sila. At yung mga ibang mga, kagaya ni General Esperon, nagsalita na rin dito. Ano kaya ang mensahe? Sa mga oras na ito ay makakausap natin ang dating National Security Advisor ng Duterte administration. Walang iba kundi si General Hermogenes Esperon. Good afternoon. Magandang hapon po. Welcome po dito sa SMNI. Magandang hapon, Jason. At magandang hapon sa ating mga kababayan. Lalo na yung mga sumusubaybay sa mga programa ng SMNI. At yung mga sumusubaybay dito sa rally ngayon, dito sa EDSA. Sir, bakit po mahalaga itong sinasagawa nating protesta dito ngayon at bakit po tayo nakikiisa dito sa anti-corruption rally? Alam mo, Jason, kinararangal talaga namin, kinararangal ko 10 ng aking mga kasama dati sa serbisyo at mga kaklase tulad ni Admiral Carlos at yung iba pa.
na mapasama dito ngayon. Ito ay aming pakikiisa sa sambayanan na lumaban sa korupsyon na talagang sumisira na sa ating bayan. Alam nyo, itong korupsyon na to, napakalaki na ng impact o epekto nito sa ating kabuhayan at ekonomiya. Tama naman. Alam nyo bang ang inflation ngayon ay hindi na natin maisip ang kamahalan ng mga bilihin ngayon. Kaya yung mga ating mga kababayan, lalo na sa mga daily wage earners, yung mga arawan kung magsweldo o buwanan man, ay talagang nahihirapan dahil sa kamahalan ng bilihin. Bakit mahal? Isa na dito, makikita mo kung anong epekto ng korupsyon sa ekonomiya. Yung ating foreign direct investments ay bumaba ng 40%. Napakalaki. Yung ating stock exchange, magsisimula na po tayo. From 6,200, naging 5,600 na lang ngayon ng index. Yung ating piso, dati-dati nasa 56, ngayon 59, mahigit na. Sir, bilang dating National Security Advisor, ano yung may papayo po ninyo sa gobyerno para matiyak po ang transparency at pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno? Dahil ito yung panawagan ng taong bayan na may managot na mga government officials sa gitna ng lumalalang issue po ng korupsyon. Ang masasabi ko lang, kailangan talaga natin ng transparency and accountability. At baguhin natin yung sistema ng governance, lalong-lalo na sa paghawak ng pondo. At ang isang specific na recommendation ko dyan, gamitin na natin ang blockchain at artificial intelligence para sa budget ng Pilipinas, sa DBM, pati na rin sa COA, sa Securities and Exchange Commission, sa BIR, sa Bureau of Customs, at iba pang departamento, lalo sa DPWH. Nang sa ganon, ay alam natin kung saan napupunta ang ating kaban ng bayan. Alam natin kung sino ang kumukuha ng ating pondo. At kung pagbabago ang kailangan reforma, isa sa panukala ko ay magkaroon tayo ng Constitutional Convention kaagad upang mabago ang mga sistema hindi lang sa struktura ng gobyerno kundi sa pamamaraan ng governance. Nakita ko kanina sa isang malapit na eskwelahan ng mga high school at elementary. Alam mo, ang karato lang nandun, nakita ko, no to corruption, yes to accountability, yes to good governance. Pero mo, mga bata yon at saka mga teachers. Kaya nga si General Esperon, dating commanding general, naging chief of staff, naging advisor ata ni Tatay Digong nung panahon nila. So, lumabas siya at nagsalita rin, siyempre. So, kanina lang ito At meron dito na manawagan din talagang panawagan na mag-resign ka na. Hindi mo ba nakikita yung mga ginagawa? Sa bagay, pagsanay na talaga, wala na talaga kahihiyan, diba? Pagsanay na sila sa ginagawa, hindi na marunong mahiya yan. Ngayon, gusto kasi siguro nila na hindi na sila maubusan ng kaperahan o ubusin na nila, kakamali na lahat ng pera ng bayan. Pero may 56 billion. Tapos bukod pa sa 25% na doon sa 100 billion. Nak ng tipaklo. Hindi na maghihirap. Mapapamana pa sa mga apu-apuhan. Sobra na yan, insan. Ibang klase, Kaya dito, alamin natin kung ano yung mga dapat na siya bumaba.
Paano? ng pamahalaan para gipitin at sikilin ang mga kritiko nito o ang mga negosyante na nagtatanong lamang, ano ba ang nangyari? Bakit tayo nagkaganito? So, again, babalik ulit tayo dun sa sana maging respetuhin niya ang Pilipino at sana maging prangka siya. Kasi lahat naman tayo nandito sa iisang barko. Wala sa atin tatalo ng yung mga mga residente. Ang tatalo yung may mga kaya. 'Di ba, na may pera, aalis sa bansa, pupunta sa ibang lugar. Samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino, na andito tayo for the good times and the bad times. And kailangan nating sagutin ng maayos at hindi natin kailangan patagalin pa dahil kawawa ang bansa. Exactly, Prof. Actually, yan talaga eh. Ang inaasahan kasi, Prof, ng ating mga kababayan, kaya siya binoto, is yung babawiin niya ang pangalan, yung pagkakamali ang nagawa ng kanyang ama. Everybody thought that was the reason, yung reason ng pagbawi. Pero tila parang hindi ganun ang linyada. Dahil ang pagbawi ay lumalabas, Prof. Hindi naman tayo humuhusga agad, pero dahil sa nilalabas na pattern ng ating pamahalaan, yung pagbawi sa pera dahil corruption na nangyayari sunod-sunod. Ang pinakamasaklap pa nun ay ipinunto siya ng isa sa kanyang mga kasamahan dyan. At isa nga, yes, Prof. Tama ka doon, no? Yung pagbawi ng pera, kasi naging pera lahat eh. Di ba ako ini-expect ko yung day one, sisipagan ko, pakikita ko sa mga kababayan ko, mahal ko kayo, aayusin natin ang bansa natin. Ang dami, pero lahat promiso. Kaya nga nakuha yung word na budol eh. Di ba? Yun ay reaksyon ng tao. Hindi naman humuhusga dahil isa ako doon sa maaga nagsabi, hindi kita nararamdaman. At to a certain degree, ngayon nga ang tawag na tone deaf, di ba? So, yung i-define mo ang administrasyon mo na pera at walang serbisyo, tingnan na lang natin yung infrastructure. 'Di ba? Hindi naman tayo ang nakaalam na may 5,500 flood control projects completed. Yes, right. Siya ang nag-announce, 'di ba? Yes. Pero alam mo ang kagandahan dito sa inyong dalawa, no? Ang kalikasan, ang Diyos, di ba nagpapakatotoo sa lahat ng mga aligasyon. Kaya ikaw, makikita mo, mahal ba niya ang Pilipino? Naglindol. Parang functus officius lang eh. Parang pupunta lang siya doon. Kailangan kong magtingin-tingin, magturo-turo. Pero yung caring for the Filipino, yun ang hindi nararamdaman. Kaya nga parati sinasabi, ano ba naman yan? Tone deaf. Kaya ako, hindi ko alam kung talagang na-internalize niya ano ang pagiging Pangulo. Kasi certainly, hindi natin yun nakikita. At ito ay ehemplo na yung GAA 2025, hindi pa nga nagro-rule ang Supreme Court. Kita natin na nagbe-breakdown na dahil dito sa sinabi ni dating Congressman Saldico. Yun naman ay kasamahan nila. Hindi ko maintindihan bakit ngayon ang explanation DDS daw si Saldico. Yun naman pwede nilang pabalikin. Kaya nga ang call natin noon, cancelin ang passport na makabalik. Hindi nila ginawa yun. Tama. Ngayon nagsasalita, DDS na. Hindi sila magkaintindi. Kasi, imaginein mo, anong ilalabas ng ICI? Ilang oras nag-testify doon si Speaker? Diba? Buti na lang hindi nila ginawang public. Kasi matatandaan natin, diba? Tapos ngayon may ganito yung kay Saldico. Ang akin lang doon kay Saldico, itigil na yung part 1, part 2. 'Di ba?
kasi naaanig ang ating bansa, lalo na ang ekonomiya. Napakahirap na ang ekonomiya natin ay pulutin natin sa lupa. Kaya nga nung, di ba pagkasalita niya, Friday nagsalita yung unang part 1, ay nako, ang ating stock exchange ay talagang bumulusok pababa. Meron pa hong part 3, Tita Malu. Oo, kalalabas lang ho kanina. Yun ho ay banta. Kapag nagsalita ito si Mr. Saldico, patetegay. So kaya naman pala hindi bumalik agad-agaran dahil may utos na wag babalik ng bansa. At pag nagsalita, sigurado raw, halimbawa daw ay ma-jail, makulong, ipapategay daw sa loob. Ayun ang kanyang mensahe sa video. So, yun ba ay dapat natin paniwalaan? Pwede. Kung siya naman ay makakatulong, at itinuturo naman niya kung sino, kasi hindi naman biro yung mga binibitawan niyang salita na si Bungit-ngit at ang pinsan niya ang nakinabang sa pera. Wala naman daw pakinabang si Saldico, kundi siya lang daw ang naging daan para mapasa kamay o makuha ang bilyon-bilyon pera. Mantakin nyo bilyon-bilyon ang usapan dito, hindi ho to barya-barya lang. Napakalaking pera yan. Kaya nga pag kinuwenta nyo yung sinasabi na 21 billion, hindi naman pala 21 billion yung pag-uusap ng mga kontraktor o yung mga DE, DPWH, 56 billion ho pala yun. Kaya naman pala totoo din yung box-box na pera. Ngayon, meron pa hong part 4. Kaya abangan natin, baka bukas ilabas yung part 4 kasi kahapon ilabas yung part 2. So ngayong hapon yung part 3, baka bukas na umaga yung part 4. Kaya kung umabot ka sa video na ito, kung nagtataka ka, wala pa tayo doon sa Peaceful Rally, abang-abang lang ho kayo. Darating malayo ho ang Mars sa Earth. Kaya kung umabot ka hanggang sa muli, bye-bye!